Good morning. Ayan, dito tayo tatambay kasi maganda ang panahon, no friend? Tingnan nyo. O yung mga halaman. Diba? Dito tayo tatambay. Maaga pa. So, kape-kape muna bago tayo magbalik sa trabaho. Tatawa lang ako sa amo ko. Akala ko sa Pilipinas, tayo na yung tulog mantika. Tayo na yung masasabing Filipino time. Hindi pala. Dito sa UAE, Diyos ko, sabi nung nila, gisingin ko daw sila. Yun ang kagawian nung mula nang dumating ako dito. Gisingin ko sila dahil sa dalawa kami. So, lagi ko silang ginigising. Dalawa kaming kasambahay dito. So, yung isa nagluluto ng breakfast, ako ay aakyat para magpanik ng mga sinampay at saka gigisingin yung mga bata. So, dahil sa tumagal na nga ako dito, medyo tumigas ng ulo ng kaunti, medyo sumasagot na ng maayos hindi yung pabalang. So, sabi kong ganun sa amo ko kanina. So, matagal na panahon na. So, ito na. Sabi niya sa akin, bakit daw di ko siya ginising? Sabi ko, dito mahimik muna ako. Hinga malalim. Sabi ko, ang dami niya kagad sinabi. Sabi niya, ngayon lang ako nagising. Kung di pa ako nagising, hindi maliligo yung anak ko. Sabi niya. Di, ito na, sumagot na ako. Sabi ko, amo, 3 na yung alarm mo. 3 na. 3 na yung tumutunog na alarm mo. Hindi ko mapagpatuloy yung aking pagsasalita ng mga bagay. Kasi, baka mapanood niya to, di ba? Baka sabihin So, yun na nga. Kaya kami ring mga nasa Middle East, gusto man namin mag-video, gusto man namin na maglahad ng sa YouTube or sa mag-vlog ng kung ano-ano dahil mas maraming kwento rito. Kaso lang, syempre, mga strict dito ng kaunti, baka madali ka tsaka pauwi ka na, di ba? So, ingat-ingat lang. Kaya yung mga iba gumagamit ng term na pangalang amo, iba-ibang bansag, ganon. Ako, ganon na nga, balik tayo. So, yun, sabi ko kay amo, 3 na yun tumutunog na pangpagising sa'yo, hindi ka pa nagising. Sabi ko, hindi. Sabi niya, kailangan, nilalengguwahe niya ako sa English. Kailangan, ako gigisingin mo. Sabi ko, Diyos ko, tumagal na ako dito. Di, utak ko lang yan di sige. Sabi kong gano'n. Kaya sabi ko, grabe talaga tong mga tao dito. Talagang grabe. Siguro, nakaka-relate sa akin yung mga ibang kasambahay na nasa Middle East na may mga batang ginigising. Yung mga ginigising talaga. Grabe, kumbaga, 3 na yung alarm na tumutunog. Hindi man lang. At saka alam nila na babangon sila para magdasal. Grabe, sabi kong gano'n. Kumbaga sa atin nagpatay ka na ng ganito, nagpatay ka na hindi pa rin nagigising. Nagpatay ka na ng baboy, hindi pa rin nagigising. Nagkatay ka na ng baboy, di ba yung sabi? Pag daw nagkatay ng baboy, hindi pa rin nagigising. Kasi, ang salitang nagkatay na ng baboy, hindi pa nagigising. Kumbaga, ang ingay ng baboy pag kinakatay, di ba? Talagang hindi. Grabe yung mga alarm nila, tunugan ng tunugan. Sabi ko, grabe itong mga tao dito talaga. Hindi nagigising. 1 oras na ako nagigisingan. Magkakaibang kwarto pa. Kaya ang inday nyo, medyo masakit ang tuhod. Kakaparot pa rito. Parot. Ilang kwarto yun? 4. Punta ka doon. Balik ka doon. Punta ka doon. Balik ka doon. Kaya sabi kong ganun, salamat sa Diyos na lang. Dahil matibay ang paa ko. Matibay ang tuhod ko. Sabi kong ganun. Tapos, yung sinasabing Filipino time. Kunyari, magpe-prepare. Risa, alis tayo, gantong oras. So, nag-prepare ako. Nakagayak na ang lahat. Pinatay ko na lahat. Tubig, gas, pinatay ko na, nilak ko na lahat. Diyos ko, naghihintay ka pa 1 oras. So, ngayon, sila papasok. Lalabas uli. May kukunin. So, pagka merong hindi ka na lock uli,
ko na patay uli, ikaw ang dali. Saan ka ba nauupo? Sa sasakyan, di ba doon sa dulo? Katabi ko yung bunso. Doon kami sa dulo kasi malikot yung bunso. So, yun. Bago sila sumakay, ikaw muna. So, pinatay ko na lahat. Kalaunan, ikaw pa, ang ba't di napatay? Ha? Pinatay ko na yun. Tsaka, ang tagal-tagal na natin nakabagahe, nakaganito, nakaayos. Sabi ko, grabe. Kaya, bago kayo pumunta rito, kailangan may baong kayo maraming pasensya. Kung 2 taon ng kontrata, gawin nyo ang pasensya nyo. 4 ang ibaon nyo. 4 na taon. Saksak nyo sa utak nyo yun. Pasensya, hingang malalim. Kaya gusto ko ng amo ko kasi hindi nga daw ako nagsasalita. Nagsasalita man ako, pero papahupain ko muna yung galit, yung ganito. Ganon. Tapos pinapa-remind ko sa kanya, bakit ka nagalit sa akin? Ba't mo ako sinigawan? Sa ganun ko yung paglipas na. Tapos sabihin ko sa kanya, kasi ngayon ako mag-i-explain. Sabi ko, kasi ang ugali ng amo ko, hindi nagpapatalo to. Pero mabait siya, yung huhupa, tapos marirealize niya, huli na. Ganon. Katulad nung binungangaan niya ako ng 2:00 na madaling araw. Hindi ako natutulog ng maaga kasi sila dumadating. Parang magigising ka. Masisira ang tulog mo. So, iniintay ko talaga sila. Pero pag sa tindi lang pagod at saka yung antok, nakakatulog na ako. Message ko na lang siya na anong lulutuin bukas, ganyan, ganon. Kaya kayong mga OFW, lalo na sa bahay, kung maaari, huwag na lang kayo pumunta. Kasi yung halaga ng kinikita ng kasambahay, alam nyo naman, hindi ganong kalakihan kumpara sa mga may skilled. 'Di ba? Kami, talagang hindi. Swerte mo na lang kung napunta ka sa amo mo na galante. Yung dun sa, nasa Saudi ako, galante yung amo ko. Kaya lang di ako nakabalik dahil pandemic. Na-stay ako ng Pilipinas, na-stay ako ng Japan. So, nag-over, ko yung visa ko, hindi na ako nakabalik. So, may tao ng kasambahay na sila nakuha. Kukunin man ako, ayoko naman sa kapatid, sa anak, ayoko yun. So, yun. Kung kayo magbabalak na pumunta rito sa anumang bansa at lalo na kasambahay sa Middle East, mabuti pang wag na lang. Totoo yun, wag na lang. Kasi yung kinikita natin dito, hindi naman kalakihan Hindi katulad nga na sabi ko, yung may skill, malalaki ang kita at lumalabas sila. Ako, hindi ko naman need lumabas. Pero kahit pa paano, dapat meron kang day off. Na sinasabi, hindi porket day off, lalabas ka. Pwede kang sa loob ng kwarto mo mamahinga, pero wala po ko nun. Wala akong ganun. So, hindi ko naman nirereklamo yun dahil nandito na ako Nandito ka na pagtiyagaan mo na lang. Diba? Pag natapos, doon ka matulog ng maraming tulog sa Pilipinas. Diba? Kaya ako, medyo pahinga na ng konti. Kakaalis lang nila amo. Ninatid niya sa school. Medyo 20 minutes o 45 minutes, babalik na yun. So, ito ako ngayon. Kape-kape muna. At saka kaming mga kasambahay. Alam nyo po, dito lang kami nagmo-mall. Ito lang yung aming mall. Sa mga hindi lumalabas Kaya ako hindi naman ako lumalabas Labas ko, siguro 2 beses o 3 beses pa lang ako nakapunta ng mall. Yun. Kasi uso na online. Yan, online ka. Kahapon, nag-order ako. Ayan. So, bye-bye na. Bye-bye. Happy day.